Love is in the air, kaya sa mga balak sulitin ng weekend para ipasyal ang mga minamahal, naritong ilang perfect spots para sa inyo. Pasyal tayo sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Literal na araw ng mga puso ang peg ng ilang hiking enthusiasts sa Cebu. Dahil ang kanilang trip, aktibidad na magpapalakas ng tibok ng puso. Hiking. Tamang combo lang ng pampakilig at pampahealthy. Di lang romantic dahil maganda raw itong paraan para i-celebrate ang inyong pagmamahalan. Makakatulong na sa puso, tanggal stress at talagang memorable. Sabi nga ng isang hiker, dito raw lalabas ang tunay na personalidad ng isang tao. Mas mabilis mo rin daw mapansin ang red flags pag nasa adventure. Pwede pa rin daw sundutan ng konting pagkilig gaya ng, "Uy, ako na magdadala ng bag mo." Sa mga gusto ng chill lang at yung nakasanayan na, pwedeng mamasyal sa Love Park ng Mexico, Pampanga. Tampok ang mga makukulay na palamuti at naglalakihang mga puso. Highlight din ang iconic lighthouse ng lugar na mas lalong pinai-stand out ng mga ilaw. Nariyan din ang kanilang split walls na perfect selfie spot ang kanilang interactive flowers. Oh, baka may mga balak mag-propose dyan. Dagdag pakilig itong mahigit 20,000 blue LED roses. Kung may paandar ang mga bundok lover, di syempre papahuli ang mga beach lover. Sa Dagupan, Pangasinan, nariyan ang Tondaligan Beach Park. Full force ang mga lifeguard na tututok sa mga bata at mga mapaparami ang inom. Kaya paalala, hinay-hinay lang dahil bawal maligo ang mga nasa impluensya ng alak. Ang pagmamahalan di lang tuwing Valentine's Day, mas masarap pa rin iparamdam ito araw-araw. Oh, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Naging instant dance lesson ang sanay dance collab ng Never Say Die stars na sina Jillian Ward at David Licauco. Makichika kay Athena Imperial. Sa kanyang swabing mga galaw, sino ba namang aayaw makakolab sa sayawan ang star of the new gen na si Jillian Ward? Kaya naman ang kanyang Never Say Die co-star na si pambansang Ginoo David Licauco, di na pinalampas ang pagkakataon. Pero yung inakala mong dance collab, biglang naging dance tutorial? So, first step, First step. freeze. Body roll pababa. Body roll. Tuloy ang caption ni Jillian sa kanyang post, kulang sa asin. Ano yung mo ba? Parang, yeah. I-feel mo yan. Ganyan, parang hinihila yung, Ayun. yun. Tapos pangat. Pero kailangan ko man tuloy yung paakit eh. Kasi po, Ang resulta, pinusuan ito ng netizens at mayroon ng mahigit 3 million views in less than 24 hours. Ito na nga ba ang simula ng dancerist era ni David? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Sabi nga po nila, love is a universal language. Pero sa paglipas po ng panahon, may mga nabuong bagong salita na nagbibigay definisyon o label sa mga bagong uri ng relasyon ng kasalukuyang henerasyon. Kasama na riyan yung ghosting, love bombing at marami pang iba. Pamilyar ba kayo dyan? Kung hindi pa, alamin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. Taon-taon man ang pagdiriwang ng Valentine's Day, may mga bagong uso tulad ng dating slang o mga salitang may kinalaman sa pakikipag-date at pakikipagrelasyon. Alam kaya ito ng mga kapuso natin? Parang sinasakal, cushioning, parang rebound. Hunting. Hunting for the best partner to be. Pocketing, nag-hold on ka pa din, parang in-hold mo yung person na hindi mo siya hinayaang makawala, na parang kahit wala kayong label.
Ang cuffing daw, sabi ng kabataan, ay pagpasok sa isang panandaliang relasyon habang malamig ang panahon. Cushioning naman daw ang tawag sa pagkakaroon ng mga backup. Haunting naman ang tawag kapag may like sa post mo o nanonood sa My Day mo pero di ka naman kinakausap. Pocketing naman ang tawag kapag tinatago ka ng karelasyon sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ghosting. May message ka or may message mo, sinin, pero hindi naman nag-reply. Na-experience mo na bang mag-ghost? Hindi pa naman, pero feel ko ako yung nang-ghost. Hindi ko sinasadya. Love bombing, yung bobombahin ka muna ng efforts and all sa una, pero sa huli, parang papabayaan ka na lang. Anong masasabi mo sa mga taong mahilig mag-love bomb? Sana hindi masaya ang Valentine's niyo. Yung sa bench, Hanggang bench lang. oo, yung Hindi mo admire from afar. Pero ang benching pala ay para raw pagbabangko o pagre-reserba ng tao habang may dinidate kang iba. Ikaw ba naranasan mo na ito? Madaming beses po. Message mo sa mga tao na nagko-commit ng ganitong dating mistake. Pag hindi kasi sure, huwag nang manggulo. At dahil na-bench na nga ng maraming beses, self-love muna raw si Claire ngayong Valentine's Day. Bakit mo napiling bigyan yung sarili mo ng flowers? Kasi deserve ko. Yes, I've been through a lot. Ayon sa isang sociologist, hindi naman na raw bago ang pag-imbento o pagkauso ng mga salitang may kinalaman sa dating o sa pakikipagrelasyon. Kagaya ng mga salita dati na MU, syota, kaon at kung ano-ano pa. Kasi ang wika, ang lengguwahe, sumasalamin kasi ng kultura ng bawat generation. Meron tayong tinatawag na social and psychological validation. Kasi yung experiences mo nilalagyan ng terms para nagiging valid yung nararamdaman mo. Now, kung valid yung nararamdaman mo, nakakatulong kasi ito sa emotional processing mo. Kaya nilalagyan mo ng label yung bawat nararamdaman mo. Nakakahanap ka ng community na meron kayong pare-parehong experience. Marami mang mausong dating slang, babalik at babalik pa rin tayo sa mga salitang sentro ng pagdiriwang ngayong araw. Yan ay ang love o pagmamahalan. Pero ang pinakamahalaga naman ay hindi yung sinasabi, kung paano mo ito ipinaparamdam. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.